Bali sa video ito mga idol, pinakita natin kung paano makaiwas sa surcharge. So, register mo siya as a roam, yung kit mo na Starlink, and then mag-change service plan po tayo as early as possible to residential para pag next bill natin is 3,800 na lang po siya mga idol. So ganun lang po kasimple para makaiwas sa surcharge na 14,200 mga idol. Welcome back to my channel, and our topic for today mga idol is all about Starlink. So bali bumili pa nga pa ako ng Starlink mga idol, and advice nga po ng seller, i-activate ko po siya, i-activate yung kit mga idol, naka-roam. So the next month mag-change plan po tayo to residential para makaiwas po tayo sa surcharge. So i-share ko lang sa inyo mga idol, no, itong aking Starlink na nabili, Gen 3, dalawang Gen 3 at isang Gen 2 mga idol. So ginawa ko po siyang ISP. So ito na po yung magiging ISP ko mga idol sa aking mga piso wifi mga idol. So ang gagawin ko po ngayon mga idol, mag-change na po ako from room to residential mga idol. Alright, let's go. Alright, so bali ang gagawin natin dito mga idol, ang pinakaunang gawin natin is dito sa starlink.com mag-sign in po tayo mga idol. So bali mga idol, itong Starlink kit na to, nabili ko po ito sa seller as second hand. So meron na po siyang active na room, may remaining pa siya na 25 days, kasama na po yung Gmail account mga idol. So binili ko po siya, yung Gmail account mga idol binigay niya sa akin, pati yung password. Meron pa ngang remaining na 25 days na naka-room mga idol. So by the next month mag-change service plan po ako to residential para magiging 3,800 na lang po yung monthly bill ko. Kaya lang mga idol, nagka-problema po ako dito sa account na to mga idol dahil inabot po ako ng due date. So ang nangyari mga idol sa account na to, hindi ako umabot sa pag-change ng service plan to residential. Bali umabot talaga yung bill na 5,700 as room. So dahil na busy nga ako, hindi ko napansin na nag-due date na pala. So kaya yun mga idol, bayad sa Waycos mode, 5,700 as room. So the next bill ko mga idol is 3,800 na po yun. So login lang tayo mga idol, no, para ma-check natin yung aking account mga idol. Alright, let's go. So bali pag click pala natin ng sign in mga idol, meron siyang two-step verification. So mag-mail yung Starlink sa ating Gmail account mga idol ng code, verification code, tapos i-input natin dito para ma-open po yung account. So input ko lang yung verification code mga idol, 281263 mga idol, then verify. Alright, nandito na po tayo mga idol sa aking account. Ito po siya mga idol, no? So okay, bali dito sa billing mga idol, hindi pa siya nag-effect yung 5,700, pero nakalagay dito mga idol, your billing period is September 20 to October 19. So today mga idol is October 20. So due date ko na talaga mga idol, hindi pa lang siya dumating yung 5,700 na balance due. So ang gagawin ko dito mga idol, baka nga makahabol, gagawin ko, mag-change service plan po ako dito mga idol. Kaya lang medyo nagka-problema ako dito mga idol, no? Dahil first time ko pong magkalikot ng Starlink mga idol. So dito nga mga idol, sa subscription naka-roam unlimited nga po tayo dito mga idol. So bali mag-change service plan po tayo. Pero dito mga idol, pag i-click natin, makikita natin, no, may nakonsumo na po tayong 6.65 terabyte. So ang objective natin is mag-change service plan to residential mga idol. So pag i-click natin tong manage mga idol, lalabas po siya mga idol, change plan, post current service, yun mga idol, no? Cancel service. So dito mga idol, your service plan naka-roam, tapos available service plans, wala pong lumalabas na residential mga idol. So dito ako natagalan mga idol, no, kung paano gawin, dahil nga first time itong Starlink sa aking kamay. So ang nangyari mga idol, medyo natagalan ako, naabutan tuloy ako ng due na 5,700. So ang reason pala mga idol bakit wala po siyang residential na lumalabas, dahil ang address pala ni seller mga idol na nakalagay dito sa account na to
is puno na. Wala na pong available slot sa kanilang area. So bali dito mga idol, ang ginawa ko po is nagpalit po ako ng address mga idol dito mismo sa address sa amin, na bali yun ang pinalit ko po dito sa account niya mga idol. So ito na siya mga idol, napalitan ko na po siya ng address, no. At pag click natin ng save mga idol, bali lalabas po yung verification mga idol. Meron ulit na verification sa ating Gmail, sa Gmail mga idol, no. I-verify lang natin, and then para mag-update na po siya sa account na to mga idol. So yung address ko na yung nilagay ko dito mga idol. So nagtaka nga ako, imposible naman na walang slot dito mga idol, wala namang gumagamit na Starlink dito. Konti lang po mga idol. So after ko mapalitan ng address mga idol, pinuntahan ko ulit dito sa mga idol, sa subscription, at tiningnan ko mga idol kung available na ba yung yung residential. So meron pa palang kulang dito mga idol, kasi hindi ko pa siya makita. So wala pang residential na lumalabas dito mga idol, meron pang kulang. Kailangan ko pala dito mga idol i-update. Kailangan ko pala din mag-update ng address din dito mga idol, ng service address mga idol, no. So kailangan ko din palang i-update para lumabas na yung residential mga idol na service plan. I mean service location pala mga idol, dito sa gilid, no. I-click lang natin yung edit, tapos i-enter natin yung service location natin mga idol. So dito na po makikita kung may slot ba sa ating location. So first time ko po dito sa Starlink, medyo nahirapan ako dito mga idol, no, dahil wala po ako mapagtanungan dito sa amin, dahil nga kunti lang po yung may Starlink dito. So ilan lang. So dito sa amin dalawa lang kami merong Starlink. So that's why na mga idol, no, medyo nahirapan ang bida dito, pero kiring-kiring mga idol. Ayun mga idol, nilagay ko na po yung address ko. Chinek ko na po yung availability, kung mayroon ngang availability dito sa area namin. So ayun mga idol, changing your service will disconnect your current. Ayun mga idol, no? So sinave ko na mga idol, kinonfirm ko na, and ayun, pumasok na nga po yung mga idol, no? Bagong service location. Ito na po yung location ko mga idol. Batang Masbate po ito mga idol, no? So alright, so click manage mga idol, and let's see kung nandito na nga yung change plan, kung may residential na. Alright, meron na nga mga idol, residential 3,800 per month. So i-confirm lang natin to mga idol para mag-take effect na siya by the next bill natin. So alright, so click lang natin confirm, and then naka-indicate po dito sa taas mga idol, no. So hindi nga siya nakahabol dahil due date na natin ngayon. So 11/20/2025 by the next month, 3/8 na lang yung bill natin. So residential na po siya. Sa ngayon is ang bill natin is 5,700. Naka-roam pa rin tayo mga idol. So hindi tayo nakahabol, no. Back lang tayo dito mga idol, balik tayo sa home, tingnan natin kung nag-take effect na ba yung bill natin for today. So October 20 po yung due date natin. So tingnan natin kung nag-take effect na yung 5,700 natin na bill as a roam mga idol. Alright, so ito na nga siya mga idol, nandito na siya yung billing natin. Okay, bali mag-sign out lang tayo dito mga idol, at i-open natin yung isang account ko pa mga idol. So doon mga idol, naka-roam din yun. So para makaiwas sa surcharge, naka-roam siya mga idol sa pag-activate. Roam ang gamit ko. Then the next month, i-convert ko na siya as residential. So wala na pong surcharge na 14,200. So nakaiwas po tayo doon. Ganito lang po yung pinagbabawal na technique mga idol sa Starlink. So i-register natin siya as a room.
Tapos, the next month, the next bill, mag-residential na po tayo para 3,800 na lang po yung bill natin mga idol. So, ito yung isang account ko mga idol. I-open lang natin at tingnan natin no, na naka-roam siya mga idol. So, bali inactivate ko po ito siya I think November 4 po mga idol. Room po siya mga idol. Ito po ay Gen 3 version 4. Pareho po ito mga idol sa unang kinalikot natin. Gen 3 version 4 din to na Starlink mga idol. So same process siya mga idol no. Meron siyang verification code. So mag send siya ng verification code sa ating Gmail account mga idol. So nandito na po tayo mga idol. So ayun nga ang billing cycle natin. Tingnan natin no. Tama nga mga idol, October 4. October 4. So November 3 up to November 4 po yung due date natin mga idol. Yun po ang hahabulin natin na maging residential na po siya mga idol. So ganito po yung gagawin. Ganito po yung gagawin yung mga idol. Once bumili kayo ng Starlink, mag-room muna kayo and then mag-residential tayo by the next month. So ganito po yung proseso natin. So i-click lang natin itong subscription mga idol. So once maklik natin yung subscription mga idol, i-click natin itong Roam Unlimited tapos manage. So hindi na po ako mahirapan dito mga idol dahil marami pang slot dito sa area namin dahil konti lang naman yung may mga Starlink dito mga idol. So pag click natin ng manage, doon natin makikita yung change plan, post current plan. Yun mga idol no? Your service plan is room available service plan. Meron nga siyang residential mga idol. Merong slot dito sa area ko mga idol. So i-click lang natin and then continue. Ganun lang po kadali mga idol. Walang kahirap-hirap pag may slot po sa area nyo mga idol. So nakalagay nga mga idol, service will change on November 4 and you will be billed 0 today. So by clicking the continue mga idol, ayun nga mga idol no, service is scheduled to change starting November 4, 2025. So the next bill natin mga idol is naka-residential na po tayo, 3,800 lang po. So ganun lang po kasimple mga idol no. So bali sa video ito mga idol, pinakita natin kung paano makaiwas sa surcharge. So i-register mo siya as a roam, yung kit mo na Starlink, and then mag-change service plan po tayo as early as possible to residential para pag next bill natin is 3,800 na lang po siya mga idol. So ganun lang po kasimple para makaiwas sa surcharge na 14,200 mga idol. Dahil nga marami na po mga idol ang gumagamit ngayon ng Starlink, nagkakaubusan na nga ng slot sa mga area mga idol no, lalo na po sa Luzon. Dito sa amin mga idol sa Masbate, medyo konti pa yung gumagamit ng Starlink kaya marami pang slot po mga idol. So alright, so salamat po sa inyong panonood mga idol no? God bless you po sa inyong lahat.